Maraming salamat. Babalikan ko yan. Dr. Renato De Castro, Defense Analyst. Doc, si Radyo Lourdes. Maulang hapon. Magandang hapon po. Okay, Doc, alam ko busy ho kayo. Number one, meron po bang pinagbasihan para sabihing, hala Doc, yung yung Batanes pala, parte na ng Taiwan at ng China? Una-una discuss natin yung nangyari. Nagkaroon ng isang konferensya ng mga akademiko sa isang universidad sa Guangzhou, China. Yan yung Jinan University. Sa Jinan University, meron sila doon Philippine Studies Center. So may mga dalubhasa talaga sila sa Pilipinas at nagkaroon ho ng konferensya at sinabi ho nila, ito yung basa ko doon, Opo. geographic basis, geography. Which of course, tama naman po. Kasi konektado ho talaga yung mga isla dito sa tinatawag natin, term ho dito First Island Chain. Kung titignan nyo ho talaga yung geography, magkalink ho talaga yung Japan, tapos Okinawa, Taiwan hanggang Pilipinas. Kaya nga ho yan kasi mayroon diyang tinatawag natin fault line, link ho yan, Pero ang basihan naman ho natin hindi geography. Ang basihan ho ng isang bansa, yung nga tinatawag natin yung border, yung territory na tinatawag natin yung population. So gumamit sila ng isang, of course, natural basis na hindi naman ho talaga valid, geographic. Kasi link naman ho talaga geographically, Talagang may connection yan. Meron nga tinatawag natin ng ring of fire. Tapos nga yung konsepto ng First Island Chain. Pero gumawa ho sila, ginamitan ho nila ng isang basis na hindi naman talaga nag-apply pag tinatawag natin political division, katulad ng isang estado po. Opo. Okay, Doc, dapat po ba tayong maalarma? Opo, kasi dapat ho natin alamin ang motibo ho ng China. Kasi nagsasabi yung iba, academic yan sa isang university. Pero lahat naman ho kasi nangyayari sa China, miski academic conference na yan, at yung membro ng mga supposed to be academic, membro ho yan ng Communist Party of China. So hindi ho mangyayari itong academic conference kung wala akong basbas ng Partido Komunista ng China. So meron talagang motibo ho yan. Ang motibo ho nila, una-una, kung natatandaan po natin, nung pumunta ho si President Bongbong Marcos Jr. ho sa Japan at na-meet niya ho si Prime Minister Sonai Takaishi, aside doon, nagkasunduan tayo ng security, nagkaroon rin ho ng pagkakasunduan na magkakaroon tayo ng negotiation para i-delimit ho yung tinatawag ho nating extended continental shelf. Iba pa ho to sa tinatawag natin territorial waters tsaka exclusive economic zone. Talagang, kumbaga, something to do with resources So, dinilimit ho natin. Actually, napakamaliit na portion ho yan. Nagalit ho talaga ang China. Kasi ito talaga yung imagination ho ng mga Chino, hindi nyo talaga ma-underestimate. Sinasabi ho kasi nila, kanila ng Taiwan. Although kung pupunta ho kayo sa Taiwan, wala naman ho kayo makikitang bandila ng People's Republic of China. Wala naman silang border control doon. Hindi naman ho nag-ooperate. Wala hong jurisdiction ho ang Communist Party of China nor ang government ho ng People's Republic of China. Kumbaga, self-governing republic ho ang Republic of Taiwan or China. Pero yun ho yung naratibo ng Partido Komunista ng China. So nagagalit ho sila. Na naapektuhan daw yung interest nila sa isang republic or isla na hindi naman nila kontrolado. Gano'n talaga kalawak ang imagination ng Communist Party of China. Pangalawa ho dyan kasi, importante ho ang Batanes strategically Kasi may balak ho talaga ang mga Chino Balak ho nila sakupin ang Taiwan by 2027. So pag sinako po nila ang Taiwan, dapat po rin nila kontrolin ang Batanes at probably yung buong Luzon Strait. Kaya kumbaga inuumpisahan na ho nila yung naratibo nila para kung kukilos man sila, pag itutuloy man nila yung balak nilang sakupin ng Taiwan by 2027. Okay, Doc, anong dapat nating gawin? Ay talagang maghanda ho tayo. Talagang i-support. Unang-una ho dyan, importante yung pagkakaisa ho sa ating presidente. Kasi napakarami ng problema. Tapos ito pa, nakikita ho natin yung balak ng China na pananako po. In fact, ngayon, kinumemorate ho natin yung July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling na sinasabi ho sa mundo yung pananakop ng China under the basis nung 9 dash line sa South China Sea, walang legal at historical basis.
Pero hindi pa ho tayo doon. Binaliwala ng China ho. Ngayon naman ho, nakita natin ang balak pananako po ng China. Oo. Sa Taiwan ho, at posible ho, sa Batanes. Dok, dapat bang si Pangulong Marcos ay maglabas ng statement? Ano po? Dapat ho bang maglabas ng kanyang statement si Pangulong Bongbong Marcos about Naglabas ho ng statement si Secretary Gibo Chidoro at naglabas na rin ho ng statement ng Department of Foreign Affairs. I think it's enough. Kung pinapakita ho natin yung hindi tayo pumapayag. Miski supposed to be academic activity lang yan. Pero yun nga, ang kinakambaho ho natin, baka umpisa lang po to. Kung ano man silang, meron man silang binabalak. Dok, konti lang to bago ko kay bitawan. Isa rin sa naging basihan nila, yung mga native daw na makikita na rin dito sa Batanes. Ano po? May mga native nila na nandito sa Batanes. Ay, naku po, kalukawan ho yan. Kasi yung Opo. native naman ho ng Batanes sa Taiwan hanggang Luzon ho yan, magkakamag-anak ho yan, yung Tama. indigenous sa Taiwan. Yung tinatawag natin Ibatan. Opo. Ano ho yan, hindi naman ho yan mga Han. No? Kasi talagang complicated ho yung issue talaga ng Taiwan. Yung mga talagang tinatawag nating aborigines ng Taiwan, katulad ho ng lingwahe nila sa mga Ibanag o mga Ibuloy ho natin dito sa Northern Luzon. Kamag-anak ho yan. So kung kaanohin nyo yung logic ng mga Chino, na yung mga natives ng Banaras links sa Taiwan, baka isusunod na halo nila yung mga natives ng Cagayan, mga Ibanago natin, tsaka yung mga Ibuloy ho natin sa sa mga Kalinga natin, magkakamag-anak ho yan. So sana ho titigil yung balak na pananako po ng mga Chino. Opo. Dok, sa ating mga kababayan, dahil alam ko nagmamadali kayo at meron kayong conference, ano po ang inyong mensahe kaugnay po sa isyong ito? Talagang mag-ingat na ho tayo kasi ngayon, hindi lang sinasakop ng China ang karagatan natin, balak ho din nila sakupin ang kaisipan ng mga mamamayang Pilipino po. Dok, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Napakalinaw po ng mga sinabi ninyo. Thank you po. Talagang paghandaan ho natin, talagang nakikita ho natin nila ambisyon ho, ang pananako po ng mga Chino. Salamat, Dok. Thank you, sir.